Magandang umaga, narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. Pinabulaanan ng kampo ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez ang panibagong pag-uugnay sa kanyang pangalan sa mag-asawang Diskaya. Sa detalye, alamin natin yan mula kay Willie Delgado Jr. Willie. Ayon kay Attorney Ade Fajardo, abogado at tagapagsalita ng dating leader ng Kamara, wala katiting na ugnayan ang kanyang kliyente sa mag-asawang Sara at Curly Diskaya. Gate ni Attorney Fajardo, hindi nakikilala ni Congressman Romualdez at hindi nito nakakausap alinman sa mag-asawang Diskaya. Nangangahulugan ito anya na walang namagitang transaksyon sa pagitan ng mag-asawang kontraktor at dating leader ng Kamara. Taliwas sa lumalabas na paratang na di umano'y ginamit ang mag-asawang Diskaya bilang front sa pagbili ng ari-arian. Bilang katunayan, sabi ni Fajardo, sa media lamang unang narinig ni Congressman Romualdez ang mag-asawang Diskaya at sa kasagsagan na ng investigasyon sa flood control project. Representative Romualdez has no knowledge nor involvement in the purported transaction. Representative Romualdez has not met the Diskayas and has only heard of them based on what is being said in the media. As such, the claim in the report about using the Diskayas as a front in a property purchase is outright baseless. Dagdag pa ni Fajardo, marami na ding nagpatunay na walang kaugnayan ang dating leader ng Kamara sa mag-asawang Diskaya. Kabilang dito ang naging pahayag ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Ping Lacson na wala siyang nakitang ugnayan sa pagitan ni Congressman Romualdez at Diskaya couple. Maging si Curly Diskaya ay hayagang nagsabi sa Kongreso na wala siyang naging transaksyon kay dating Speaker Martin Romualdez. Sabi pa ni Curly, posibleng may ibang taong gumagamit lamang ng pangalan ni Romualdez dahil ni minsan ay hindi niya ito nakita ng personal. Sinusugan din ni Atty. Fajardo ang pahayag ni Senator Lacson na hindi ang haka-haka ang hahatol kundi ang matibay na ebidensya. Pinitiyak naman ni dating Speaker Romualdez na manatili ang kanyang respeto sa proseso ng ating batas. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Willie Delgado Jr. Makailang ulit nang nagiging source ng fake news si dating presidential spokesman Harry Roque, kaya hinikayat siya ng Presidential Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na baguhin na ang estilo niya. Sa detalye, ihatid sa atin niya ni Christian Bascones. Christian. Maan ang sabi ni Jose Claire Castro, magaling mag-twist ng facts. O sa madaling salita, baguhin ang kwento na papabor sa kanya. Ganito nilarawan ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro ang dating presidential spokesman Harry Roque. Matapos itong banatan si Castro at questionin ang pagbabala nito kay Philippine Ambassador to Austria at Slovakia na si Luli Arroyo Bernas. Ayon kay Castro, binigyang linaw lamang niya ang mga agam-agam ng publiko na tinutulungan pang itago sa batas ng isang ambassador ang isang pugante. Ipinagtanggol pa niya ni Castro ang opisyal at nilinis ang pangalan nito na nababahiran ng issue. Dahil Ilang beses ba naging source ng fake news ito si Harry Roque? Di ba? Lagi naman sila nagiging source of fake news. Ang dami na natin dinibang yan. Samantala, una nang sinabi ni Castro sa nakaraang Palace Press briefing na ang larawan ay kuha pa noong 2023. Dagdag pa ni Castro, direkta siyang humingi ng paglilinaw kay Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro dahil ang larawang kumakalat ay mistulang nagbibintang kay Ambassador Arroyo Bernas. Matatandaang noong Disyembre taong 2025, bumiling si Roque sa International Criminal Police Organization o Interpol na ibasura ang request ng gobyerno ng Pilipinas na maglabas ng red notice laban sa kanya. Git ni Roque, siya ay isang lehitimong asylum seeker na protektado ng batas ng the Netherlands at European Union. Ang waran ay nagmula sa isang kaso ng human trafficking na inihain ng Department of Justice o DOJ na nakakusa ng kanyang pagkakasangkot sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO kasama ang scam hub na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Samantala, sinabi rin ng Philippine National Police o PNP na ipinagpapatuloy nito ang mga pagsisikap upang matunton ang mga personalidad na may mga nakabinbing warrant of arrest sa ilang high-profile na kaso.
kabilang na dito si Roque. Giit pa ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartares Jr., ginagawa na nila ang lahat ng makakaya para mapanagot ang mga pugante tulad ni Roque. Ako si Christian Bascones, ang PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Christian Bascones. Naniniwala si Public Interest Lawyer Dino De Leon na maaaring kasuhan sa Ethics Committee ng Kamara sinabota sa Congressman Toby Tiangco kaugnay sa kanyang hinala kung saan ilalaan ang budget ngayong taon. Naunang sinabi ni Tiangco na gagamitin ang budget sa umano'y tinatawag na for later release funds para ibigay sa mga mambabatas na susuporta sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Dagdag pa ni De Leon, dapat pangalanan ni Tiangco kung talagang totoong may ganung pangyayari sa mababang kapulungan. This particular kind of remarks from Congressman Tiangco is actionable by his colleagues, no? Kasi ang power ng disciplinary power supposedly na isang congressman nasa House din, no? As an independent and autonomous body. At kung yung sarili niyang House para bang pinapalabas niya na pera-pera lamang ang boto diyan, kaya sila bumoto, that's something na parang sinisiraan yung House as an institution. Nagsampa ng kaso nga cyber libel si businessman Enrique Razon laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Ito'y may kaugnayan sa social media post ni Barzaga na nag-uugnay kay Razon sa korupsyon umano sa Kamara at panunuhol. Nag-post si Barzaga na kalaunay binura rin sa naturang akusasyon ng panunuhol sa Kamara. Pero marami na ang nakapag-save nito o yung nakapag-screenshot. Sa kanyang reklamo na inihain sa Makati City Prosecutor's Office, pinabulaanan ni Razon na akusasyon ni Barzaga na siya ang utak sa korupsyon sa Kamara at inakusahan ng panunuhol sa National Unity Party para matiyak ang pananatili ni Speaker Martin Romualdez. Pero naunang nilinaw ni Antipolo Representative Ronnie Puno na wala itong katotohanan at magsasampa rin sila ng kaso laban kay Barzaga. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Free to Air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Macapagal. Maganda umaga.